Praise God. Hello, hello. Hello. Kasi yung white na lang po. Amen. Praise God. So, duwa ka naman po tayo sa gawain ng Panginoon kung saan ay nais po ng ating Panginoong Diyos na matuto po sa mga bagay na gusto niya pong ilahad, ibaba at ituro po sa atin. So, ayan po, ang nais ng Panginoong Diyos ay diba nakita natin yung sa bagay, hindi po tayo nakapunta ng sa may party ng Egypt ba yun o yung meron po siyang puno ng Libano na pagka yung kung gaano siya kataas, ganun din po kalalim yung mga ugat niya. At usually yung po ay nabubuhay sa maraming mga bato. Yung po nakatanim po yun usually sa maraming mga bato. At kahit na po anong bagyo o anong mga dumaan, ay talagang hindi po siya natinag dahil napakalalim ng ugat. Amen? So yun po. Kaya rooted and grounded in love. So yan. Diba yung love malaki o. Tapos tayo po dapat yung nag-uugat dyan. Nag-drawing ako niya minsan ng malaking puso. Tapos mayroong may ugat doon sa malaking puso, pababa. May maliliit na puso. So ibig sabihin nakaugat tayo doon sa Panginoong Hesus. So yun po. At nais po ng Panginoong Diyos na maunawaan po natin ang gusto kung paano po ba yung rooted na yun, yung rooted and grounded in love. So basahin po natin muna dito sa chapter 3 ng Pilipos or Ephesians chapter 3. Umpisa po natin sa 14. Amen. So ayan po. Sabi po dito, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus, of whom the whole family in heaven and on earth is named, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your heart by faith, that ye being rooted, ayun po, dito yan sinasabi sa verse 17, that ye being rooted and grounded in love. At then sa 18 sabi niya, may be able to comprehend with all saints that is the breadth and the length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all what we ask or think, according to the knowledge that worketh in us. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus through all ages, world without end. Amen. So ayun po, ano? Nakita po natin na talagang verse nito ay napakaganda at kung ating pong unawain po ng gusto. Ito po ay panalangin ni Paul sa mga taga-Laodicea
at doon po sa buwan ng church. Ano po? So, yan po, rooted and grounded in love. At kung titingnan po natin dito sa 16, sabi niya that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. So maraming nais po ng Panginoong Diyos na ituro. Kasi nga po, minsan, may mga pagkakataon, minsan madalas nga na mababaw lang po yung ating pagkatanim. Mababaw lang po yung pag-ibig na iniuukol natin sa ating kapwa o sa ating Panginoong Diyos. Kaya minsan, kaunting problema lang ay talagang hindi na tayo magpalagay. Marami na tayong mga complaint. Amen? So, ang nais po ng Lord ay tayo po ay maging rooted and grounded in love. Ano po? So, yan po. Minsan po pag tayo ay nag-pray, usually ang mga pinipray po natin, yung about sa health, di ba? So, about wealth. So, yun naman yung gusto natin para ma-support lahat ng needs natin. Wealth, sino ba may ayaw niyan? So, success, at yung friend, talent, and love, or travel. Yung panghuli po yung love. So, pero, meron tayong nakaligtaan. Minsan, madalas, hindi natin ito naiisip na hilingin sa Panginoong Diyos. Do your prayers include strength in the inner man? Hello? So, kasi po, yung sa kaloob-looban ng ating pagkatao, so nandun po yung ating espiritu, di ba? At nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, ang katawang ito ay naging templo ng Diyos at sumaatin yung banal na espiritu. So yung banal na espiritu na po yun, yung po, yung pinagmumulan ng strength natin. Ngayon, minsan nga, naghahanap pa tayo sa labas ng kalakasan o ng anointing. Di ba yung anointing, mararanasan yan. Ano po? At minsan, sa labas tayo naghahanap, hindi natin alam, nasa atin na yun. Sabi yan, dito po sa 16, ano po yun? Sa 16. And that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit. By His Spirit, na malaking S po yun, Spirit, in the inner man. Ibig sabihin, nandun po siya, nag-dwell sa atin. Kaya minsan, hindi na tayo aware na nag-pray tayo, na dumalo yung anointing, ano? O yung kapangyarihan ng Diyos na hindi natin alam na sa atin ang kaloob-looban. Ayan. What should we ask? Yan, minsan, ito po yung Paul's prayer for the believers of Laodicea and my prayer for all of us. Yan din po yung, kung yun yung panalangin ni Paul, ito din po yung panalangin ko po sa bawat isa po sa atin. Na magkaroon po tayo ng kalakasan na nagmumula sa banal na espiritu. Doon tayo hugot ng lakas at sa ating Panginoong Hesus. That God will empower us through the Spirit to comprehend the love so that we may be filled with His fullness. Pag sinabing fullness, ano ba yung meron ng Diyos? Lahat yun. Kumbaga kung ano yung sinakay doon sa elevator, o kung ano yung pumasok sa elevator, yun yung dadali niya pataas. Diba? So ganun po yung carrier. So we are carrier of God's holy presence. We are carrier of God's glory. Kaya minsan nami-misinterpret natin na yung naghahanap pa tayo ng lakas sa labas, ng kapangyarihan galing sa labas, pero hindi natin alam na nandun na sa ating kaloob-looban. Amen. Not that we love God more, but that we comprehend just how much God loves us. So yun po actually hindi natin talaga kayang palaging
ma-promise sa Panginoong Diyos na mamahalin natin ang Panginoong Diyos ng todo-todo, ng sobra-sobra, kasi doon sa ating mga personal na mga activities, kinukulang na tayo. Kaya minsan nagre-remind ako sa mga kapatiran na kahit nakaano tayo, kabisi, gaano tayo karami ng mga activities o yung mga appointment, hello, kahit nagano karami yung ating appointment, huwag nating kalilimutan maglaan ng panahon sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. So yun po yun. Dahil mahal na talaga tayo ng Panginoong Diyos. Pero tayo lang yung walang time sa Kanya. Kaya bigyan natin ng panahon. Kung doon sa pera, kaperahan na sinasahod natin, binibigyan natin siya ng 10%. Diba? Pag sumahod tayo, minsan nga, hirap pa tayong may bigay. Dahil minsan kinakapos, o maraming mga problema. So, doon pa lang, hindi na tayo nakakasunod eh. Sa ating oras, sa Panginoon, di ba? 24 hours binigay sa atin. Kung tutusin, dapat 2.5 o sa doon sa loob ng 24 hours, ilan po yung 20%? 2.5 hour ba? O 2.4 hours. Pero sa isang ibig sabihin sa isang linggo, doon sa sa isang araw, yun yung para sa Diyos. Amen? So actually, hindi na yun 10% kasi yun nga, dito lang sa church ay inaabot tayo ng isang araw ngayon, hinihiling ng Panginoon Diyos, ibigay nyo sa Panginoon yung isang araw, ipangilin po ninyo. Pero hindi natin nagagawa. So dapat talagang ilaan po natin, mahalin natin ang siyempre yung kapwa natin. Kasi kung mahal na natin yung kapwa natin, mahalin natin mahalin ng Panginoon Diyos. Kasi yung Diyos hindi natin nakita eh. Tapos sabihin mo, yung kapatid mo, katabi mo, hindi mo kayang mahalin, nainis ka lagi. Diba? So kaya, paano mo magagawang mahalin ng Panginoong Diyos na hindi mo nakita? So i-trial mo muna, testing ka muna dyan sa malapit sa'yo. Hello? Hello? So yan po, i-try niyo po muna dyan sa katabi nyo. Kung galit na galit ka dyan, may naiinis ka sa katabi mo. Lakas kami dyan. So kasi pag namahal mo, nagawang mahalin yung katabi mo, pwede mo rin mahalin yung Panginoong Diyos na hindi mo nakikita. Kasi yan, nakikita mo, kinakainisan mo hindi mo ka magawang mahalin eh. Diba? So yan po, ganun lang po yung logic nun. God has blessed us because He loves us. Mahal talaga tayo ng Panginoon Diyos, kaya talagang todo suporta ang ating Panginoon. Amen? Ayan. Blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places. So kung mababasa natin sa Ephesians chapter 3, ayun, sinasabi yan na blessed tayo sa chapter 1 verse 3. Yan po yung sinasabi na blessed tayo sa mga spiritual na bagay sa kalangitan. Ayan. He chose us in Christ before the foundation of the world. So biruin mo po yun, hindi pa po nagkakaroon ng recreation, ay talagang nandun na yung pagmamahal ng Panginoon Diyos sa atin. Para bang lang yan, yung mag-asawa na may baby na sila buntis. Diba? Panay na ang bili ng mga lampi, ng mga laruan. So, kaya nung lumabas, talagang ready na yung higaan, may tuna, at meron trolley pa. Talagang kumpleto. Diba? So, bili na kayo sa Siragi ha. Amen. Ayan. So, He predestined us for adoption of as sons. So, talagang nandun po yung pagmamahal ng Panginoong Diyos na talagang tayo ay nais po niya, lahat tayo, hindi lamang ako, hindi lamang ikaw, kundi lahat gusto niya, tayo po ay maging mga anak niya. Pero
umiglas pa rin tayo eh. Pilit kumakawala. Ayan. So, He redeemed us and forgive us to our sins. Diba? Napakabuti ng Panginoon. He has made known to us the mystery of His will. Ayan. He sealed us with the Holy Spirit. Ayan po, di ba? Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, yan, sinilyohan tayo ng Banal na Espiritu, who is the guarantee of our inheritance. Kaya, napakabuti talaga ng Panginoong Diyos. Diyan pa lamang po, ano? Talagang hindi na natin mabilang sa ating mga daliri, sobra. Hello? Amen. Kaya yun po, isang napakalaking opportunity na tayo ay masilyuhan ng Banal na Espiritu na tinanggap natin ng Panginoong Hesus. Kaya yun po, sabi ko, nasa atin ngayon sa kaloob-looban natin. He delivered us from the prince of the power of the air and the lust of the flesh. Yan, di ba? We were dead. He made us alive together with Christ. So, di ba? Patay na tayo doon sa mga ginawa nating mga karumagdumal, mga kasalanan, at katigasan ng ating ulo. Patay na po tayo doon spiritually. Di ba? Pero dahil sa pag-ibig, sa kagandahang loob ng ating Panginoon, ayun po, ibinigay nga niya yung kanyang tunay na para po tayo ay matubos, bigyang buhay muli ang ating espiritu. He has sealed us with Christ in heavenly places. Seated. He has seated us. So, ibig sabihin talagang meron tayong place doon. Sabi nga ni Jesus, di ba, doon sa John 14, sabi niya, pupunta ako doon sa Ama at paghahanda ko kayo. Kaya, di ba, napaka-special po natin. He saved us by His grace. So, by grace, we are saved through our faith to Jesus Christ. It is the gift of God. Amen? So, as a Gentile, we were far off. So, napakalayo na magkaroon natin ng kaligtasan o ng pag-asa. Pero dahil sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo po ay kumbaga inumpong dun sa sanga. But God brought us near through Christ. Kaya kahit na tayo po ay mga hintil, at dati mga hintil tayo, yung mga di ba, yung mga Hudyo o mga Israelite po, talagang nandun po yung sila lang yung dapat na may karapatan doon sa yung sanga po niya, yung mga sanga, sila yung mga sanga. Pero tayo po, kumbaga sa bading, dinugtong na lang po. Nagkaroon po tayo ng karapatan sa Panginoong Hesus. Nadugtong tayo, nakunik tayo. Kaya yung mga tumatanggap sa Panginoong Hesus, yun po, nagkakaroon tayo ng relasyon, ng koneksyon sa Panginoong Hesus. He has made us partner with the Jews and the promise yet to come. So yun yung mga iba pang mga promise na parating pa lang ay talagang meron po tayo. Kasali po tayo doon dahil doon sa privilege. Dahil tinanggap po natin ang Panginoong Hesus. Christ has been made our peace. So di ba, meron dati noon, kaunting kaguluhan lang, kaunting problema ay gulong-gulo yung isip ko. Pero, actually, nung unang tinanggap ko siya, parang may mga duda pa rin ako. Pero lately, nung mga tumagal na at talagang lumalim sa salita, ay talagang nandun po, nag-stand ako na talagang Christ has been made our peace. Hindi po tayo, bagamat may mga problema dumating, sabi nga nung parang sira ulo ito, parang may mga problema may mga problema na nakangiti pa rin. Hindi nila alam sa kaloob-looban natin nandun yung kapayapaan. Amen. Amen? Dahil we are sealed by the Holy Spirit. He has made us Jews. He has made Jew and Gentile one man in Christ. So yun po yung sinasabi ko kanina, na tayo rin ay naugpong doon sa sanga. Kahit na tayo mga Gentiles.
He is building us into a temple. Amen? Kahit na yung katawan natin ito ay templo ng banal na Espiritu. Kaya napaka palad po natin, hindi tayo maswerte, kundi napakapalad natin. Dahil yung pinakamakapangyarihan na sa buong mundo, ang banal na Espiritu ay nasa atin. Siya yung lumikha ng langit at ng lupa. Nasa atin. Siya yung nagpuproteksyon, yung nagkukomport, siya yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Nasa ating buhay. Hindi po ba kayo na-amaze? Diba? So yun po yun. In the first 3 chapter of Ephesians, it is about what God, through His love toward us, has done for us through Christ. It is not about what we do, but about what He has done. So yun po, dahil doon po yun sa ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. By God's grace, tayo po ay talagang nagkaroon po ng puwang. Amen? Ayan po yung sinasabi dyan. Basahin nga po natin sabay-sabay. Ephesians chapter 3, verse 14. 1, 2, 3. For this reason, I bow my knees before the Father, from the whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of His glory, He might grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. So di po ba, diyan pa lang, napakaganda na po yan na tayo po ay rooted and grounded in love. At ang kagandahan po noon, tayo po ay humuhugot ng lakas. Minsan sabi natin, nanlulupay-pay tayo, naghahanap tayo ng lakas, ng advice, ng kalakasan, pero yung pala, hindi natin alam na sa atin ang kaloob-looban. Yan, sa 16 sabi, that according to the riches of His glory, He might grant you to be strengthened with power, diba? With power through His Spirit in your inner minds. Hindi niya sinabing in their strength. Inside us. Yan po malinaw na sinasabi, diba? In your inner being. So that through faith, that you being rooted and grounded in love. So, ma-comprehend po natin kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Kasi kung maunawaan natin kung gaano kalaki, kung gaano kalawak, kung gaano kalalim, ibig sabihin kung gaano walang sukatan. Kung ating pong maunawaan yun, ito po yung susi. Hello? Ito po yung key para po tayo ay magkaroon ng fullness of God. Ano po? Sa kasunod po yun yan. Next, second verse 18, sa 19 yun yung sinasabi ko. Sabi niya, so that Christ may dwell in your heart. Ang tanong po, nagdi-dwell ba ang Panginoong Yesus? Sa ating bawat buhay, sa ating bawat puso, siya ba yung naghahari sa atin? O tayo yung hari-harian? Hello? Pagka ginusto natin, yan yung gusto natin pastor, yan yung gusto ko So yung gusto mo yun na susunod. Sino yung hari? Hello? Diba? Yung sarili nyo? So kailangan si Jesus talaga yung maging hari. Para ano po? Sabi dyan, ulitin natin, that according to His riches of His glory, He might grant you. So matatanggapin nyo. He might grant you to be strengthened. Mapapalakas po kayo. He's strengthened with power through His Spirit in your inner being. So that Christ may dwell in your heart. So pag nag-dwell ang Panginoong Hesus sa ating buhay, sa ating puso, siya yung nakaupo, siya yung naghahari. In your heart, through faith, that you being rooted and grounded in love. At ano po yung sunod sa 18? May have strength to comprehend
with all the saints. What is the breadth and length and height and depth? Yung 19 yung napakaganda. And to know the love of Christ, kung naunawaan po natin yung pag-ibig ni Kristo sa atin at sa buong sanlibutan. Kung naunawaan po natin kung gaano kadakila yung kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, ibig sabihin walang sukatan, gaano ba? Kung gaano ba, di ba? So, ibig sabihin, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all, the fullness of God. Biruin niyo po yun, na sabi doon, that you may be filled with all fullness pa, di ba? So talagang matindi. With all the fullness of God. So hindi sinabing wag na yung holiness, wag na yung divine, kasi sa Diyos lang yan. Hindi. Sabi diyan, kapag naunawaan natin kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Panginoon Hesus, ay mapupuspos tayo ng buong katangian ng pagka-Diyos. Baka sabihin natin, Pastor, imposible yan eh. Ayun nga, yung Holy Spirit, imposible na, kasi resist ka ng resist, ayaw mong sundin yung Holy Spirit na nagbubulong sa'yo. Diba? Kaya yun, nag-grieve, nag-quench yung Holy Spirit, hindi siya makakilos. Pinapahayag sa'yo kung anong gusto ng ating Panginoong Diyos, pero ayaw mong gawin. O ibinigay, nagkaroon ng revelation sa mga leaders, at inilatag sa inyo, sa kongregasyon. Pero ayaw nyo sundin at sabi, mali yan, Pastor, hindi yan, ganito yan, ganyan yan. Mas matalino pa kayo sa Diyos. Diba? So, kasi, yun yung talino ng sanlibutan. Pero, kung maunawa natin yung talino, yung wisdom na galing sa Panginoon Diyos. Hello? Nakuha po natin, nasundan natin. So, yun po yung susi. Yung, kung maunawaan natin kung gano'ng kadakila yung pag-ibig ng Kristo, ay sabi po dyan, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So kaya ngayon po, di ba sabi ko kanina, pag inilagay doon yung isang tray, sabihin natin naka-tray tapos inilagay doon sa elevator, lahat yun, dala yun. So bilang tayo po ng mga Kristiyano, we are the carrier of God's glory. We are the carrier of God's power. Kaya minsan, di ba, pagka pinatungan natin kamay, talagang na-slay siya. Kasi yung pag napuspos tayo, malayo nakakakilos yung Holy Spirit na nandito sa atin. Sa ating kailaliman ng ating espiritu, ng ating buong pagkatao. Kapag yun po'y malaya, di ba, nakakilos. Kaya yun po, malaya natin parang hinuhugot pataas, na halos hindi tayo makaingat, yung nararanasan ko is laughing in the spirit. So yun, halos maputol yung hininga ko, pero hindi yung nagagawin ng Panginoong Diyos na maputol yung hininga. Pagkos, ito po yung, yung kagalakan, laughing in the spirit. Naranasan niyo na po ba yun? Maraming manifestation ng Holy Spirit. Kaya, kapag yung miracle, yung healing power, yan po, manifestation ng Holy Spirit yan. Di po ba? So kaya, ang nais po ng Panginoong Diyos, maunawaan natin ang gusto yung pag-ibig ng Panginoon. At hindi lang natin basta maunawaan, hello, ating isabuhay. Di ba? Kagaya sa iglesia, may kanya-kanya tayong ministry, i-divide na natin, subdivide ang bawat ministry para gumalaw, kumilos. Pag may wala, hindi nagawa, sinisisi pa rin si pastor. Di ba may kanya-kanyang ministry? Dapat gagawin na po natin ito. Nadagdagan pa nga ng load ng yung sa bahay. O pag may mga dumating, pag hindi ko nilista yan, wala na, hindi ko na matandaan. 2 GB lang yata ito. Pagka napuno na, di loading na loading yan. Diba?
So kung binigay sa inyo yung ministry niyan, gawin po natin pagyamanin. Kung sa finance, sa prayer, o sa admin, maraming sakop yan. Di ba, Brother Darius? Maraming sakop yung admin. Nandiyan po yung beautification, nandiyan yung maintenance. Ayan, si Brad Ogie, na ano sa maintenance. Sila, Brad Joe Marie. So, may kanya-kanya tayong division. Kung may pagmamahal tayo sa church, sa Diyos, una, siyempre, yung Diyos, hindi nga natin nakita eh. Dapat ministry niya, mamahalin natin. Aayusin natin. Hindi yung daming kalat. Hindi natin pinagyayaman ang Iglesia ng Panginoon. Nasaan yung pagmamahal natin? To know the love of Christ. Siya mismo, nagpako sa krus. Nagpapako. Para sa ating mga kasalanan, para tayong maligtas. Ang nais lang ng Panginoong Diyos, in return, gawin po natin yung ating bawat ministry. Hindi po lahat kay pastor. Of course, ako po yung nag-oversee sa inyo. Pero, dahil sa dami na rin ang load ko, hindi ko minsan sorry po dahil hindi ko rin napapalo up. Ano po, pasensya na po. Ayun. So yun po, ang nais lang po natin na magmuruan, magtulungan, magmahalan. Amen. Yun po ang nais ng Panginoong Diyos. Hindi yung maninisi tayo pagka hindi nangyari yun. Tayo po mismo kumilos. Hindi lang yung ating mga head ng ministry. Tayo po ng mga member. Magtulungan po tayo. Kasi hindi po magkakaroon ng maayos magandang iglesia kung hindi tayo magkakaisa. Tama po ba yun? Amen. So yun po ang nais ng Panginoon. Ayan. So, now, unto Him that is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So yun po So marami pong nais ipakahulugan ito, ibig sabihin po sa atin. Anyway, mamaya po meron na itong naulit eh. So mamaya na lang po, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen. So ayan po si Sister Maria Mer, si Tebrel. Lalakan. Ayan si Kayo ko yung isa. Hindi payat yun. Hindi kaya. So, reverence. Meron siyang reverence. Who is He? Who He is. What He's done. Ayan, medyo malabon. For this reason, I bow my knees to the Father from whom every family in heaven and earth is named. So yan po nung pinapakita po dito sa Bible, si Pablo yung talagang tiklop tuhod siya na nananalangin sa ating Ama na nasa langit. At yun ay ginagawa rin po namin na nasa leadership po, na talagang ipinagpipray po namin, lalo na kung may mga problema, di po ba? At lalo na yung mga nakaraang mga issue, talagang ang Panginoong Diyos nagkaroon po ng revelation na kailangan, hindi ito basta-basta mga kaguluhan lang kasi parami ng parami at pabigat ng pabigat. Kaya sabi ko, ito yung revelation ng Panginoon. Magkaroon tayo ng prayer and fasting at pagkatapos noon ay chain prayer. So kaya yun po, talagang hindi lamang po namin pinag-pray ang isang o dalawa o isang pamilya, kundi lahat. Ano po, lalo na yung mga major na mga nangailangan po ng tulong. At praise God, dahil po doon sa ating pag-pray ay unti-unti po na nalulunasan at lumilinaw, nagiging maayos po ang iglesia ng UICHG. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. So, bowing the knee, homage, acknowledging sovereignty. So, yun po.
Ibig sabihin, sabi dito ay kapag tayo po ay lumuhod, lumuhod, ay kinukonsider mo po na yung ating Diyos, siya yung sovereign. Kumbaga sa Pilipinas, pagka nakita mo yung presidente ay talagang hindi ka basta-basta makakalapit doon. Nandun yung respeto mo, yung respect. Reverence. Pero ang reverence, ang ipinapatanggol lang po sa ating Panginoon Diyos. Amen? Pwede rin sa mga lingkod, sa mga lingkod niya, reverence. Yung mga bishop, may reverence. So, yan po. Father and family. Sabi niya, naming implies that God has an inherent and has authority over. God has interest, God has interest in sa atin po ng mga family dito sa lupa. At family, spiritual family. So, God has interest in and has authority over. Meron din po siyang authority. Yan. Power in the inner man. Yun po yung sinasabi ko kanina na talagang ipinapakita rito po na mismong nandun na sa ating kaloob-looban. Yung power in the inner man. And sabi ko dyan, di ba? That according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. So yan po, di ba? Napakalinaw niya na nandun po sa ating kaloob-looban na yung strength. Doon po yung source. Kaya huwag po nating i-grieve yung Holy Spirit. Huwag nating babalay-walain. Bagkos ay lagi po nating pasalamatan, lagi po nating kausapin ang Banal na Espiritu. O sa umaga, good morning Holy Spirit. So salamat Banal na Espiritu for the protection. Thank you Holy Spirit for the comfort. Siya po yung nagpo-comfort sa atin. Kapag tayo nagkaroon ng mga problema o para tayo asiwa o ang tawag yan, yung hindi tayo magkanda o gaga, yung Holy Spirit po, yung nagko-comfort sa atin. Ayan. So, resource of power. So yun po, nandun sa kaloob-looban natin. Hindi natin alam, naghahanap pa tayo. Nagpipray tayo, Lord, give me power. Lord, give me anointing. Yung po pala nandun na yun sa kaloob-looban natin. Gano'n po natin? Kung yan po ay ngayon lang natin nalinawan, tandaan po natin yan, huwag natin kakalimutan. Nagamitin natin yung authority, yung kapangyarihan na meron tayo sa pamagitan po ng Banal na Espiritu at sa pamagitan ng mga kapangyarihan pangalan ng Panginoong Hesus. Yan, di ba? According riches of His glory, unlimited po yan, unlimited, radiance, splendor, perfection of His character, attribute, and ability. So, nandun po. Yun po yung lahat ng mga katangian. Kumbaga sabi ko nga, we are carrier of God's glory or God's power. Or we are carrier of Spirit of God. Dahil nasa atin po siyang buhay, di ba? Empower us through His Spirit in our inner man. So yun po, hindi po nang gagaling sa labas, na dumadapo, makita natin doon sa mga picture na dumadapo, hindi po ganun eh. Kundi nasa atin na yun mismo. Siya yung naging tatak, siya yung sinilyuhan tayo ng pagiging anak ng Diyos natin. Malinaw po ba? Nasundan natin? Amen. Praise God. Ayan po yung sinasabi ko kanina. Di ba? Malago yung puno. Pero yung mga ugat niya, talagang napakarami at malalim. Yan po yung puno ng Libano. Yan sa Egypt.
Basta meron din po yan dyan sa basta parte ng Middle East. Dito po, meron po yan, ng puno na yan. Pero usually ito po ay nakikita doon sa, hindi ko maano eh, nandito sa dulo ng dila. Lebanon. Libanon, yan kaya tinawag sa Libanon. Libano, di ba? Ayun. Lebano. Libanon. So, puno po yan ng Libanon. Ayan po, ano? Salamat po, Brad Jan. Mia. Hindi, wala ko lang po yun. Kasi Libano. Pero tama po yung Ay, Libanon. tama ko po. Sa Libanon po matatagpuan yan. Marami niya sa Libanon. Pero hindi naman siya nandun lang. Meron din sa ibang mga bansa. Pero more on doon po sa Libanon. Yung puno ng Libano. Napakalalim po niya kaya kahit na bumagyo man at humangin, ano po, hindi siya matitinag. Para si Brad Richard, bumagyo man humangin. Kasi hindi nakatingin. Ayan, rooted in God's love. Kapag tayo po talaga, yung sinasabi natin talaga na yung pag-ibig ng Panginoong Diyos na impart sa atin, ay pinapadama po natin sa ating kapwa, sa ating family, sa ating mga kapatiran sa church, sa ating ministry, pinapadama natin talagang yung nandun yung concern natin, hindi natin yung pinapabayaan. Hello? Hindi natin pinapabayaan ang iglesia. Dapat, bago tayo umalis, maayos lahat. Diba? Hindi yung iasa lang natin sa mga naka-stay dito. Kung may matira, di kami lang kung bahala. Diba? Pero dapat, nandun po yung nagkakaroon po kayo ng initiative. Amen? Dito sa loob, dyan sa labas, sa sala, doon sa kusina. Sikapin po natin mapanatili na maayos, malinis. Dahil cleanliness is next to godliness. Amen? So, nais po ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng excellent spirit. Yun po yung nais ng Panginoong Diyos. At yung pag ginawa po natin, yun po, talagang rooted tayo, grounded in love. Dahil yung impart ng Diyos sa atin na pag-ibig ay nakikita sa ating buhay na ipapadama. Hindi yung nagkamali lang yung kapatid, sinigaw mo na, nasaan yung pag-ibig mo. Pwedeng, sabihan mo lang siya, bro, halika, dito tayo. Kasi yung mali yung ginawa mo. O, di secret, o siya lang yung nakarinig. Pero kung lagi niyang ginagawa mo yun, gawin mo na. Kahit maraming tao kasi rebuke is better than secret love, di ba? Open rebuke is better than secret love. So yan. Ayun, nandiyan. Sorry. So that Christ may dwell in your heart through faith, that you being rooted and grounded in love. Okay. Mapisyo. Ako hindi pa napalitan ng kulay. Adapted mapisyo. Yan pa sa likod. That Christ Pakibasa nga po. That Christ may dwell in your hearts, not a purpose close, but runs parallel to the works of the Spirit's empowerment. So yun po ano. So pinakita ko doon, pinaliwanag kung ano po yung sinasabi doon na we are rooted and grounded in love. That Christ may dwell in your heart. So, ayan. Next. As faith increases, Christ becomes more central to one's personality, thoughts, will, and emotions. So yun po ano, lahat. Emotion, yung wills natin po ano. So kasama po doon. So rooted and grounded in love. At doon pala sa kabila, malinaw dapat pinabasa natin kay atin. Mamaya. Ayan. Kuya Francis, babasa din. Kasi natulog. Nag-pray pala. Sige, Francis, may basa. Nag-impressive. Rooted and grounded in love. So, yung rooted ay botanical, ano? Kumbaga yung mga tanim talaga, kagaya ng sinasabi natin na Libano, doon sa Lebanon, ay napaka-rooted talaga niya. Kaya,
kumbaga pareha, kung ikukumpara natin sa mga matured na Christian, na kahit sila ay pagsabihan ng masasama o binubuli sila, o yung mga kasinungalingan na sinasabi sa kanila, hindi sila basta-basta natitinag, hindi sila basta-basta nagagalit. Amen. Kasi rooted and grounded in love. Grabe ng ugat, oh. Ayan. So, I pray na maging ganyan po tayo lahat, Ugat na sa... para Hindi na basta-basta bungutin. hindi na tayo basta-basta Bungutin yan. Hindi na mangbulyaw. Hindi na tayo basta-basta in a nice way ba? Kausapin natin yung kapatid. At magkaisa tayo para sa patuloy na pagsasayos, pagpapatatag ng ating iglesia. God's love is the soil. So ibig sabihin, pag nandun nakatubo sa lupa, talagang lalagot tayo. Amen? So yan. Comprehend the magnitude of the love of God and Christ. We have strengthened, may have strength to comprehend with all the saints that is the breadth and the length and the height and depth, and to know the love of Christ that passes knowledge. Ayan, strength, also divine enablement. So yung strength, to be strengthened with might. Ibig sabihin ito po ay divine enablement. So ibig sabihin ang Panginoon Diyos talaga yung magbibigay ng kalakasan sa atin. Yung sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa ating kaloob-looban, yung po, yung mag-strengthen sa atin. Kaya tama po yung ating pagkaunawa kanina, yung comprehended only by divine enablement through the Spirit. So yun po, talagang yung Holy Spirit, napakalaking bagay na ginagampanan po sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya lagi po natin siyang i-appreciate. Palagi natin siyang pasalamatan, palagi natin siyang yung pahalagang kausapin, At yun po, talagang napakahalaga po ng banal na Espiritu sa buhay ng isang Kristiyano sa iyong ating buhay. Kung si Jesus nga wala ng dugo, wala ng tubig, siya yung bumuhay. Yung the same Spirit na yun ay bumuhay sa Panginoong Hesus. Ay nasa ating palang buhay. Hello? Nasa kaloob-looban natin. That Christ, na pinako sa krus, dumalo yung lahat ng dugo, nawala yung tubig, sinaksak pa sa tagiliran, nawala na siya ng ulirat at namatay. Pero after 3 days, dahil po doon sa Holy Spirit, na yun, the same Holy Spirit na nasa ating buhay, siya yung nagbigay buhay sa Panginoong Hesus. Di po ba? Napaka-amazing. Hindi po ba kayo nagugulat? Hello? Hindi po ba kayo namamangha o na-amaze dahil yung palang banal na Espiritu na yun nasa ating buhay ay napaka-makapangyarihan, binuhay ang Panginoong Hesus. Nasa ating pala. Kaya, huwag na po tayo maghanap ng anumang padrino o lakas, kundi yung Holy Spirit lagi kausapin natin at bibigyan niya tayo ng wisdom. Hindi niya po tayo pababayaan. This is, each expanse is greater than the sense can take us. So, yun po, talagang napakabuti ng Panginoon. And rather, this love surpasses knowledge. Yun po, yung sinasabi ko kanina na dahil naunawaan natin kung gano'ng kadakila yung pag-ibig ni Kristo na naipako siya doon sa krus dahil para sa ating kaligtasan. So, at yung mga bagay na yun na isa na sa dapat nating malaman, maunawaan ng gusto at maraming po iba tungkol sa pag-ibig na ginawa ng Panginoon Hesus sa ating buhay at sa buong sanlibutan. So yun po, kung naunawaan natin yun, kung gano'ng kadakila ang pag-ibig ng Kristo, yun po yung susi, pinakang susi. Kaya nung nakaraan, meron kami ditong key. Kasi na-topic na po namin yun. So yun po yung susi para tayo po yung mapuspos ng kaluwalhatian
at kabanalan, kapangyarihan ng Panginoong Diyos.